Lola, pasensya na. Hindi na ako makakasama sa iyo. Bakit ang tagal? Umalis ka na at huwag na bumalik pa. Hindi ka na isang porter. Ano yung pagpapakaawa mo? Emily Porter, baliw kang babae! Ops, Emily Hart na ngayon. Narinig ko na dumating ang tunay mong magulang para hanapin ka. Sa wakas, bibitawan mo na ang apelidong Porter, ha? Jared, huwag kang masyadong mahigpit sa kanya. Kahit hindi siya tunay na porter, sina tatay at nanay ay nag-alaga sa kanya ng 20 taon para na siyang kapatid. Isa siyang impostor na nagnakaw ng iyong pagkakakilanlan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka magtitiis ng ganyan. Pirmahan mo ang divorce papers at umalis ka na. Emily, huwag mong sisihin si Jared. Inaalagaan lang niya ako. Sino bang mag-aakala na napalitan tayo nung isilang? Emily, huwag mo akong sisihin, hindi ba? Sa kabaligtaran. Salamat sa pag-iingat ng basurang iyan. Ano? Hindi ko alam ang tungkol sa kasunduan sa kasal sa mga Fox. Pinirmahan nila ito nang wala ako. Malapit ko na itong iwasan. Sino ba naman ang mag-aakalang may kukuha ng ganoon kabilis? Tama, Emily, may kailangang maglinis ng bibig mong makamandag. Walang gugustuhin. Babaeng diborsyada na tulad mo. Nanay, kumalma ka. Si Emily ay malamang naiinis lang dahil kailangan niyang lumipat sa probinsya. Sira, ang tunay niyang mga magulang ay walang trabaho at mayroon siyang 5 kapatid na lalaki na nakatira pa rin sa kanila. Sino naman ang gugustuhing manatili sa napakasamang lugar na iyon? Sa anumang pangyayari, hindi na siya isang porter. Ashley, nakabuti naman. Pero, Walang pero. Ang isipin lang na pinakain namin ang walang kwentang batang babae na iyon sa lahat ng mga taong ito ay nakakasuka. Gusto kong makita siyang umalis. So shut your mouth and run me like a river. Shut your mouth, baby. Maligayang pagdating, G. Reed. Mr. Porter, ang resulta ng DNA test ay nagpapakita na si Emily ay hindi mo tunay na anak. Hindi ka na isang porter. Ano yung paawa effect mo? Pwede mong piliin na maghintay ng kamatayan o pwede mong piliin na magtiwala sa akin. Siya yun. Mr. Reed, ligtas na ang lolo mo ngayon. Nagising na ba siya? Hindi pa. Tumawag si Tyler Hart. Natagpuan na niya ang kanyang anak na nawawala ng matagal. Inimbita kanya para sa hapunan. Sabihin mo busy ako? At magpadala ka ng regalo sa kanila. Pero magkaibigan ang mga pamilya ninyo. At engaged ka sa anak niya. Emily! Emily, magkapatid tayo. Tingnan mo, hindi ba siya ang dating tagapagmana ng porter? Binigyan ako ni tatay at nanay ng kuwintas na ito. Ikaw dapat ang magkaroon nito. Nabasa ko online, 20 taon na ang nakaraan, nasunog ang ospital. Kinuha ni Mrs. Porter ang maling sanggol sa kaguluhan. Bakit nasa iyo ang kuwintas ni Ashley? Paano mo nagawang nakawin iyon sa kanya? Ako, Paano mo nagawa? Anong nangyayari? Ayos lang, Jared. Plano kong ibigay kay Emily ang kuwintas. Pareho lang kung ibibigay ko ito sa kanya o kung kinuha niya ito. Paano naging pareho iyon? Kung ibibigay mo sa kanya, regalo iyon. Kung siya mismo ang kumuha, pagnanakaw iyon. Nanay, huwag mong gawin ito. Emily, narinig ko na ang tunay mong magulang ay hindi gaanong mayaman. Ang kuintas na ito, baka maging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Kunin mo na. Ikaw, hangal na babae. Ang pamilya niya ay napakahirap. Kahit anong dami ng kwintas, hindi makakapagligtas sa kanila mula sa kahirapan. nagbayad na ako ng higit pa sa aking dapat bayaran para sa mga taon. Naginugol ko bilang isang porter. Mula ngayon, puputol ko na ang lahat ng ugnayan sa inyo. Pinuputol ko na ang lahat ng ugnayan natin. Emily, paano mo magagawa na itapon ang mamahaling kwintas ng iyong kapatid ng ganoon na lang? Hindi mo ba sinabi na ibinigay mo sa akin iyon? Kung gayon, pwede kong gawin ang kahit anong gusto ko dito.
Balita, ang totoong ama ni Emily ay isang magsasaka sa probinsya. Ang mga magulang ni Ashley ay umupa ng isang top designer para idisenyo ang kwintas na ito. Iisa lang ito sa buong mundo. Anong bastos na bata? Hintayin mo hanggang makarating siya sa probinsya. Matututo siya ng magandang asal. Mas mabuti pang wag siyang umiyak at magmakaawa na tanggapin namin siya pabalik. Hey, ikaw dapat ang aming ika-6 na binibini. Ika-6 na binibini. Kamukha mo ang iyong ina. Si Ginoo at Ginang ay nasa ibang bansa pa. Sinabi nila sa akin na sunduin ka. Pasensya na. Hindi ko gustong sayangin ang iyong mahalagang oras. Kaya nagmadali akong pumunta nang hindi kumuha ng mas magandang sasakyan. Tinawag mo akong ika-6 na binibini? Tama iyan. Ikaw ang ika-6 sa pamilya. Mayroon kang 5 nakatatandang kapatid na lalaki. Ako ang butler ng iyong pamilya. Ang pangalan ko ay Norman. Ako si Norman. Tara na. Pakiusap. Hayaan mo akong ipasa ang mga regalo mula kay Ginoo at Ginang sa mga magulang mong kinakalinga bilang pasasalamat. Tingnan mo ang basurang sasakyan na yan. Hindi ba sila nahihiya na ilabas ito? Amoy pintura. Mekaniko ba siya ng kotse? Ikaw ang tunay niyang ama? Jared, ito ba ay isang Rolls Royce? Biro lang ang kotseng ito. B, pati na rin ang peking logo na ito. Ikaw si Mrs. Porter. Ito ay maliit na tanda ng pasasalamat mula sa aking mga amo. Hindi, salamat. Ilabas mo na lang siya dito. Mukhang pangit ang kahon ng regalo mo. Hindi ka ba nahihiyang ibigay ito bilang regalo? Si Yenanga, Kumusta si Lolo? Wala pa siyang malay. May miracle drug sa black market na tinatawag na acercitin. 1,000,000 kada pildoras ang halaga at mahirap hanapin. Bumili kaya tayo at subukan? Ikalat ang balita na bibilhin ko ito sa 10 beses ng presyo. Opo. mag-ingat diyan, Miss Hart. Iniisip ba ng mga porter na hindi sapat ang regalo natin? Narito ang titulo ng 30 mansion at 30 shop lots sa loob ng kahon ng regalo. Mayroon ding isang set ng natatanging Patek Philippe doon. Seryoso? Sina Ginoo at Ginang ay sobrang nagpapasalamat. Miss Hart. Maligayang pagdating sa bahay. Ika-6 na binibini, maligayang pagdating. Norman, sino ang tatay ko? Norman, sino ang tatay ko? Ang tatay mo ay ang tagapangulo ng Harcourt, Tyler Hart. Datley. Ang mga helicopter na ito ay pag-aari ng iyong pamilya. Kung gusto mong gamitin ang mga ito, bigyan mo lang ng utos. Ang iyong mga magulang ay bumili rin ng 20 limitadong edisyon na sports car para sa iyo lang. Sana magustuhan mo sila. Miss Hart, ang mga silid ni Ginoo at Ginang ay narito. At ang iyong 5 kapatid na lalaki ay nakatira doon. Kung kailangan mo ng kahit ano, ipagbigay alam mo lang sa mga alila. Masaya kaming maglingkod sa inyo. Miss Emily, bumalik ka. Ang iyong lola ay hindi maganda ang pakiramdam. Norman, dalhin mo ako sa ospital. Dr. Richards, tiniyak ko na may sapat na supply ng gamot si Lola. Dapat ay okay lang siya. Sino ang doktor? Ikaw o ako? Tumabi ka. Nag-aantay ang pasyente sa akin. Mr. Reed, maging handa ka. Ang tagumpay ng operasyon ay 5%. Walang silbi. Kailangan namin ang tulong ni Dr. M. Hinahanap nila si Dr. M. Walang kwenta. Kailangan namin ang tulong ni Dr. M. Hinahanap nila si Dr. M. Si Dr. M lang ang makakapagligtas sa kanya ngayon. Ipunin ang lahat ng sikat na mga doktor sa lungsod sa loob ng 30 minuto. Mawawala na siya sa oras na iyon. Ito ay acercitin. Iniligtas ko ito para sa aking lola. Heto, ang iyong lolo ay mas nangangailangan nito. Acercitin. Ito ay 1,000,000 pisong gamot na ginawa ng himalang doktor, si Dr. M. Ang iyong lola ay lumalaban pa para sa kanyang buhay. Paano mo nakuha ang koneksyon at pera para makuha ito?
Huwag mong subukang dayain si Mr. Reed. Mr. Reed, ang iyong lolo ay may rheumatic heart disease. Pwedeng gumamit ng injection para maibsan ang sintomas niya. Kung injection mo siya ngayon, patay na siya. May mas magandang ideya ka? Palitan ang heart valve. Kaya kong gawin ang operasyon ngayon. Baliw ka ba? Babae ka lang. Sa tingin mo, ikaw si Dr. M? Mr. Reed, aalisin ko ang baliw na ito. Kaya mong mag-opera? Mr. Reed, di ba? Pwede mong hayaan mamatay ang iyong lolo o maniwala ka sa akin. Ikaw, kaya mo akong iligtas? Pwede kang pumili na maghintay sa kamatayan o pwede kang magtiwala sa akin. Pwede kang pumili na maghintay ng kamatayan o maaari kang pumili na magtiwala sa akin. Kung mailigtas mo siya, hahalikan ko ang iyong mga paa. Tumahimik ka. Hayaan mo siyang mag-opera. Sige. Bobong matandang babae. Saan mo itinago ang mga susi ng safe? Nanay, sa tingin ko nakita ko si Emily dito ulit. Ano ba yan bobong babae ang ginagawa sa oras na ito? Sigurado akong pumunta siya para magmakaawa na kunin namin siya pabalik. Hindi sa tingin ko. Narinig ko na ang chairman ng Reed Corp. Bigla siyang inatake sa puso. Nagboluntaryo si Emily na magsagawa ng operasyon. Ano? Ang kapal ng mukha. Nag-aral siya ng medisina ilang taon at nag-aangkin na eksperto? Tara na. Lolo, pakiusap, mabuhay ka. Magtago. Mabibigo si Emily at wala ng paraan si Alan Reed na hahayaan siyang makalaya. Umalis na siya sa pamilya natin. Pero paano kung isali niya tayo? Ang malas. Paano kung malaman ni Lola? Na malapit na rin naman ang oras niya. Palagi siyang nasa panig ni Emily. Hayaan silang mag-alala sa isa't isa. Isang oras pa lang. Bigo ang operasyon, tama? Mr. Reed, nagmamayabang lang pala siya. Pasensya na sa pagkawala mo. Sino ang nagsabi sa iyo na bigo ang operasyon? Nagbibiro ka siguro. Umaasa ka bang mamatay si Lolo? Hindi. Mr. Reed, tagumpay ang operasyon. Ligtas na ang iyong lolo ngayon. Pero imposible iyan. Si Dr. M lang ang may ganyang kakayahan. Dr. Richards, oras na para tuparin ang iyong pangako. Pangako? Anong pangako? Dr. Richards, ikaw mismo ang nagsabi, kung iligtas niya ang chairman, hahalikan mo ang kanyang mga paa. Oh? Hindi ko iyan naaalala. Oliver. Miss, salamat sa pagligtas ng chairman. Tigilan mo na. Ginawa ko iyon para sa aking lola. Mr. Reed, ako. Palayasin mo siya sa lungsod na ito. Maawa ka, Mr. Reed. Sino ang babaeng iyon na nagligtas kay Lolo? Magsisiyasat ako agad. Gusto ko ang kanyang detalye bago matapos ang bukas. Opo, Ginoo. Bakit wala pa si Emily dito? Magpahinga ka. Sabi ni Norman, malapit na siya sa bahay. Kasalanan mo lahat. Ipinilit mong mag-abroad. Kaya hindi kami nakasundo kay Emily. Nasa bahay na si Miss Emily. Ikaw ay... Ang aking mahal na anak na babae. Natagpuan ka na ni Mommy. Natagpuan ka na ni Mommy. Sige, ngayon. Halika, umupo tayo at mag-usap. Sige, halika Emily. Maupo ka. Emily, bakit ang iyong bag ay napakasimple? Walang tatak. Hindi mo ba gusto yung mga binili namin para sa'yo? Hindi iyon. Norman, orderin 100 damit, 100 pares ng sapatos, at 100 handbag para kay Emily. Lahat sila ay dapat mga natatanging piraso. Gusto ko sila dito sa loob ng isang oras. Opo. Teka, wag. Ang aking mahal na sanggol. Hayaan mo kaming gawin ito para sa iyo. May 5 million sa card na ito. Kung hindi sapat, ipaalam mo sa amin. Mr. Reed, natagpuan ni Tyler Hart ang kanyang tunay na anak na babae. Ang iyong orihinal na kasunduan kay Dennis Hart ay ililipat sa tunay na Miss Hart. Ihanda ang kotse. Titigilan na namin ito. Teka, ano? Emily, mahal, hindi ko sinasadya na mawala ka noon. Paano mo ako natagpuan? Nag-post ang mga porter ng abiso ng nawawalang tao sa internet.
na binabanggit ang apoy sa ospital noon. Nagkaroon ng maliwanag na pananaw ang nanay mo at hiniling niya sa akin na mag-imbestiga. Ganyan. Namin ka natagpuan. Pasensya na talaga kami na napunta ka sa bahay ng iba. Ginoo, ginang, nasa bahay na ang binibini. Tatay, nanay, nangulila ba kayo sa akin? Naglalakbay ako. Bakit bigla niyo akong pinabalik? Ako pabalik? Amo, isang bilyonaryo ay umorder lang 100 piraso ng alahas at damit para sa kanyang anak na babae. Gusto nila itong maihatid agad. Ipinadala ko sa kanya ang lahat ng aming mga produktong limitadong edisyon. Maaari mo bang gumuhit pa ng mga disenyo? Pakiusap? Denise, ito ay... Isang mahirap na kamag-anak. G. Sanders, dito po. Ginoo, ginang. Ito ay 100 couture set mula sa Flair. Si G. William Sanders ay personal na naghatid ng mga ito. Karangalan ko na makilala ang lalaking bumili ng lahat ng aming couture set para sa kanyang minamahal na anak na babae. Wow! Tatay, nanay, binili niyo ba ito para sa akin? Ang gaganda nila. Norman, Grace, ilagay ninyo ito sa kwarto ni Emily. Opo, Ginoo. Bini-bini. Emily? Tatay, nanay? Sino siya? Maaari na kayong umalis. Pinuno, bakit kayo narito? Mukha kayong kamukha ni Ginang Hart. Bastardo ba kayo? Tumahimik ka. Sige, iiwan na kita. Maghintay ka sa malapit. Denise, ito si Emily. Siya ang kapatid mo. Kamusta, Emily? Kamusta, Emily? Si Emily ay aming biolohikal na anak. Nawala siya pero nahanap namin siyang muli. At ikaw? Denise, SSA, makinig ka sa akin. Noong ipinanganak ka, nasunog ang ospital. Sa gitna ng kaguluhan, kinuha namin ang maling sanggol. Nakakabaliw, pero ikaw ay anak ng ibang tao. Ano? Denise, totoo iyan. Noon, si Emily ay kinuha ng mga porter. At ang anak ng mga porter ay kinuha at pinalaki ng isang janitor. Dinala ka namin sa bahay kasama namin. Sinasabi mo bang hindi ako ang anak mo? Denise, kung hindi kami nakatagpo ng isang abiso ng nawawalang tao, hindi namin malalaman na may pagpapalit noong kapanganakan na kinasasangkutan ng 3 pamilya. Denise, pasensya na. Ang tunay mong ina, namatay sa apoy noong araw na iyon. Hindi siya nakaligtas. Sinasabi mo bang ang aking tunay na ina ay patay? At hindi ako ang iyong tunay na anak? Paano ito nangyari? Nanay! Nasaan ang ebidensya? Ginawa namin ang DNA test para kumpirmahin ito. Denise, pinalaki ka namin sa loob ng 20 taon. Ikaw ay lagi magiging anak naming babae. Emily, papayag ka bang manatili si Denise? Siyempre, Alam ko na, ang aking anak ay ang pinakamabait. Paanong mangahas ang taong probinsyano na walang pinanggalingan subukang nakawin sina tatay at nanay mula sa akin? Tatay, nanay, nagpapasalamat ako na handang magpatuloy pag-aalaga sa akin. Sapat na iyon para sa akin? Huwag mag-alala. Emiliat, ako ay makisama ng mabuti. Perpekto iyan. Emily, maligayang pagdating sa bahay. Ginoo, ginang, nandito si G. Alan Reed. Alan, nandito ka. Pumasok ka. Alan, ang tagal-tagal na. Natutuwa akong pumunta ka. Iyan ang tanda ng kasunduan sa pagitan ng ating mga pamilya. Bakit mo dinala dito? G. Hart, pag-usapan natin ang kasunduan sa kasal. Si Alan ba ay narito upang pag-usapan ang petsa ng kasal natin? Kapag pinakasalan niya ako, lahat, pati si tatay, at si nanay ay dapat gumalang sa akin. Alan, iniisip lang namin pag-usapan iyon sa iyo. May nagkaroon ng pagkakamali. Si Denise ay hindi aming tunay na anak. Ang aming tunay na anak ay kakabalik lang. Kaya, ikaw ay hindi na nakipagkasundo kay Denise. Alan, kasunduan sa kasal. Hindi ba iyon nangyayari lang noong unang panahon? ito ang aming biolohikal na anak,
Emily. Ikaw pala. Ikaw. Mr. Reed, ang galing ng pagkakataon. Magkakilala kayo? Kung ganoon, walang problema. Madam, tungkol sa engagement, balak ni Mr. Reed na. Mr. at Mrs. Hart, pumunta ako para pag-usapan ang araw ng kasal ko kasama si Emily. Ano? Iniligtas mo ang lolo ko. Gising na siya ngayon. Bilang aking nobya at doktor ni lolo. Dapat mo ba siyang bisitahin? Ay naku, tama. Sigurado akong sabik siyang makita ka. Emily, dapat mo siyang bisitahin. Oo, pero tungkol sa engagement. Tara, mag-usap tayo. Tatay, Ay naku, Emily. Hindi ko alam na doktor ka pala. Emily, Miss Denise. Grace, bakit nandito ka? Miss Denise, nag-aalala ako sa'yo. Tiyak na nagulat ka nang malaman na hindi ka biolohikal na anak ni na Ginoo at Ginang. Pero ikaw ay laging naging matapat sa kanila. Hindi mahalaga na hindi kayo magkadugo. Hindi dapat nilang tratuhin kayo ng ganito. Hindi nila dapat tratuhin kita ng ganito. Grace, mag-ingat ka. Huwag kang magsalita ng masama tungkol sa mga magulang ko at kapatid na babae. Pero, naaawa ako sa iyo. Dito ka nakatira sa loob ng 20 taon. Gayunpaman, itinapon ka nila sa sandaling ang tunay nilang anak na babae ay bumalik. Kailangan mo pang ibigay sa kanya ang iyong kasintahan. Ako ay isang anak na inampun lamang. Ang kasunduan sa kasal ay dapat matupad ni Emily. Lumaki ka kasama si Alan. Kahit na bihira kayong magkita, si Emily ay walang karapatang makialam. Ikaw ang kanyang tamang kasintahan. Ano ang magagawa ko? Ang lolo niya ay nasa ospital. Gamitin ang pagkakataong ito para makuha ang kanyang lolo na kilalanin ka. Pagkatapos, hindi na si Alan magkakaroon ng pagpipilian. Tama ka. Bibisitahin ko ang lolo niya bukas. kung hindi ako nagkakamali, dumating ka. Upang putulin ang kasunduan. Hindi ko pwedeng hayaang mabigo ang ating mga nakatatanda. Tama ba ako? Aking kasintahan? Magkita tayo sa ospital bukas. Mr. Reed, tinanggap mo ang kasunduan dahil kay Miss Emily, tama ba? Marie. Emily, sa wakas, nahanap na kita. Amo, anong nangyayari? Paano ka naging tagapagmana ng Heart Empire? Mahaba ang kwento. Kailangan ko ng tulong mo sa isang bagay. Sige, magpatuloy ka. Noong ipanganak ako 20 taon na ang nakalipas. Nasunog ang ospital. Ang mga Heart ay napakamakapangyarihan. Paanong mangyari ang ganitong aksidente? At 3 sanggol ang napalitan noong ipanganak. Kahina-hinala ito. Sisiyasatin ko ito. Eto, subukan mo ito. Paborito mong prutas ito. Kumuha ka pa. Emily, bibisitahin mo ba si Lolo ni Alan mamaya? Sumama ako sa'yo. Pwede kitang samahan. Gusto mo ring sumama? Sigurado akong si Emily ay hindi sanay sa pakikipagkita sa mga kilalang tao. Nag-aalala ako na kabahan siya. Pamilyar ako sa kanyang init ng ulo. Kung may sasabihin si Emily na mali, matutulungan ko siya. Tama iyan. Mahal ni Master Reed si Miss Denise. Magiging mabait siya kay Miss Emily. Alang-alang kay Miss Denise. Nanay, tatay, tapos na akong kumain. Mauna na ako. Ingat ka sa sasabihin mo. Sinasabi mo bang si Master Reed ay hindi magugustuhan si Emily? Mas mabuti pang alam mo ang iyong lugar. Kung magsasalita ka ng wala sa oras 1 beses pa, matatanggal ka sa trabaho. Ginoo, Ginang, pasensya na. Mangyaring patawarin mo ako. Emily, huwag kang magalit. Hindi naman ganoon ang ibig sabihin ni Grace. Patawarin mo siya. Sigurado ako na si Lolo Reed ay ayaw na mag-away tayo dahil sa kanya. Sino ang nagawe? Alan, bakit ka nandito? Alan, Pumunta ako para kunin si Emily. Narinig ko ang usapan ninyo tungkol sa lolo ko. Ano ang tungkol sa kanya? wala yon. Tara na.
Emily, Alan, hintayin ninyo ako. Alan, narinig ko na may sakit ang lolo mo. Isama mo ako. Hindi na kailangan. Gusto ng lolo na makita ang mapapangasawa ko. Pwede si Emily na pumunta bilang mapapangasawa mo. Pupunta ako para sa Pamilya Hart. Isama mo ako. Pakiusap. Si Emily lang ang karapat-dapat na kumatawan sa Pamilya Hart. Miss Denise, si Mr. Reed ay mayroon ng mapapangasawa. Mangyaring maging magalang. Miss Denise, si Mr. Reed ay may nobya na. Pakiusap, magpakita ka ng respeto. Miss Denise, bakit hindi ka nila isinama? Paano ako mas mababa kaysa sa kanya? Bukod dito, nauna kong nakilala si Alan. Miss Denise, huwag kang mawala ng pag-asa. Si Miss Emily ay lumaki sa isang hindi gaanong magandang kapaligiran. Siya ay isa lang magandang mukha. Sa lahat ng iba pang aspeto, hindi siya makakapantay sa iyo. Talaga? Siyempre, Miss Denise, ikaw ay magaling sa musika, chess, sa akademiko, at maging sa pagpipinta. Ikaw din ay isang sosyalita at isang biolinista. Ang mga Reed ay mga aristokrata na nasa mataas na antas. Tinatanggap lang nila ang mga taong may kultura. Hindi sila magiging interesado sa isang walang kwenta tulad ni Miss Emily. Sigurado ako na si Alan ay pansamantalang nabighani lang sa kanya. Kapag nagkamali siya at napahiya ang mga Reed, malalaman niya na ikaw ay ang pinakaangkop na tao para sa kanya. Tama iyan. Makukuha ko ang pagkilala ng kanyang lolo. Ito ay para sa iyong lolo. Mabuti ito sa puso. Okay ka lang? Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Inabot ng ilang sandali para ihanda ang gamot na ito. Sana, gumana ito para sa kanya. Pinaghirapan mo talaga. Sigurado akong gagana ito. Alan, pakiusap. Magpakita ka ng respeto. Hindi ba si Mr. Reed ay may misophobia? Mukhang okay naman siya sa paligid ni Miss Emily. Anong nangyayari? Emily, gising na si Lola mo, gusto kanyang makita. Kausapin mo muna si Lolo. Pupunta ako mamaya. Sa wakas, nagising na ang matandang babae. Ano man ang mangyari, dapat nating makuha ang susi sa safe ngayon. Pero sigurado ako na iniipon niya ito para kay Emily. Gamitin mo ang utak mo. May mga shares ng kumpanya na nakalock sa safe na iyon. Kung hindi natin makuha ang mga ito, ibibigay ng matandang babae ang mga ito kay Emily. Hindi ko nga alam kung ano ang ginawa ni Emily para makuha ang tiwala niya at pabayaan ang kanyang tunay na apo. Emily? Bakit ka nandito? Pumunta ka rito para magmakaawa sa matandang babae. Natanggapin ka ulit? Wala kang hiya, di ba? Bakit hindi ka pa? Pumunta sa probinsya dahil wala siyang hiya. Tigilan mo ang pangangarap at isipin na ililigtas ka ng matandang babae. Nahimatay na naman si Lola. Wala kang pakialam sa kanya. Mahal, sigurado ako na sinabi niya sa reception na siya ay anak natin. Sabihin mo sa mga nurse na huwag na siyang papasukin. Hindi na siya bahagi ng ating pamilya. Isa lang ang anak nating babae, na ang pangalan ay Ashley. Bakit nandito ka pa? Bilisan mo at umalis ka na. Kailangan magpahinga ni Lola. Tiyakin mong hindi mo aabalahin ang kanyang paggaling. Sino ka? Si Alan Reed, ito. Mr. Reed, pasensya na. Hindi sinasadya. Buwisit ka. Ang tapang mong mang-insulto kay Mr. Reed. Emily, mahal. Hindi ko alam kaibigan mo si Alan Reed. Ako ang ama-amahan ni Emily. Ama-amahan? Ito ba ang pagtrato mo kay Emily? Siyempre, hindi. Si Emily ang aming mahal na anak. Inaalagaan namin siya sa loob ng 20 taon. Emily, sabihin mo sa kanya
Oliver, Ayos lang ako. Tara na. Kailangan magpahinga ni Lola. Bisitahin natin ang iyong lolo. Paano niya nakuha si Alan Reed? Sinabi ko na sa iyo dati, huwag masyadong matigas sa kanya. Hindi ako makapaniwala na na-offend namin si Alan Reed. Mahal, pakalmahin mo. Nag-opera siya sa lolo niya. Naging swerte siya at nailigtas siya. Ngayon, ang mga Reed may utang na loob sa kanya. Dahil sobrang alala siya sa matandang babae, tatawagan ko siya pabalik. Hanggat nandito ang matandang babae, kailangan niyang makinig sa atin. bakit ang sama nila sa iyo? Noong buntis si Celia, nasunog ang ospital. At muntik siyang mamatay, kaya palagi niyang inakala na ako ay malas. Oliver, Teka. Alan, balak mo akong ipagtanggol? Si Lola ay laging mabait sa akin. Kahit na ang mga porter ay masama sa akin. Pinalaki nila ako pa rin. Ano iyon? ang Emily na kilala ko ay hindi. Ganon kadaling magpatawad. Ang Emily na kilala ko ay hindi. Ganon ka mapagpatawad. Alan, kakilala lang natin. Sa tingin mo kilala mo ako? Alan, kilala ba natin ang isa't isa dati? Ikaw ang magsabi. Aking nobyang malilimutin. Alan, hintay mo ako. Lolo, Lolo, Doktor, Anong ginawa mo? pinainom ko lang siya ng tonic. Lolo, May acercitin yan. sinunod ko ang reseta ni Dr. M. Sinong mag-aakala na peke siyang doktor na nagbebenta ng peking gamot? Sumunod lahat, reseta ni Dr. M. Sino ang mag-aakalang peke siyang doktor na nagbebenta ng peking gamot? Okay lang. Hindi peke ang gamot. Kagagaling lang ni Lolo sa operasyon. Masyadong malakas ang gamot na ito. Ihiga mo siya ng patag. Sige. Emily, ano ang? Sa mga karayom na iyan? manahimik ka. Ikaw ay nakakagulo. Alan, paano mo magagawang tratuhin ako ng ganito? Alan! Alan! Nag-aalala lang ako kay Lolo. Bakit hindi ka kumuha ng tamang doktor? Papalala pa ni Emily ang sitwasyon. Alam ni Emily ang ginagawa niya. Miss Emily, nandito ka na. Salamat sa Diyos. Iiwan ko na sa iyo ang iba. Emily, Nasaan si Mr. Reid? Paano ko malalaman? Emily. Alam ko na ang tunay mong mga magulang ay hindi mayaman. Ako rin ay malungkot na makita kang umalis. Eto, kunin mo itong card. Mayroong $3,000 sa loob. Ito ay regalo ko sa iyo. Ang $200 ay sobra na. Bakit mo binigyan siya ng sobra? Emily, kunin mo. Oh, narinig ko. Iniligtas mo ang buhay ni Clark Reed. Ang mga Reed ay nasa ibang antas. Ipakilala mo sa akin si Alan Reed. Tutulungan kita sa kanila. Bumibili ka ng pagkakataon na makilala si Alan Reed sa halagang $3,000. Bakit? Hindi ba iyon sapat para sa iyo? Magpasalamat ka. Kung hindi, babalikan namin ito. Bobo kang babae. Tumigil ka dyan. Tingnan mo kung saan ka humahawak. Tingnan mo kung saan ka humahawak. Emily, si Alan Reed ay... Ang fiancé niya. Pamilya ng pasyente ko. Alan, doktor ako. Kaya ko iniligtas ang lolo mo. Ang dalawang ito sinuhulan ako para makalapit sa iyo. Anong masasabi mo? Magkano? $3,000. Ang halaga niya sa pagligtas ng isang Reed ay 3,000 lang? Pasensya na, Emily.
Narinig ko pinaalis mo si Emily. Hindi namin. Si Emily ang aming mahal na anak. Na 3,000 lang ang halaga? Hindi ganyan. Malapit na kitang i-transfer ng buwanang gastusin mo. Alam ko ang mga magulang mo ay mahirap. Ako na ang sasagot sa lahat ng gastos mo. Simula ngayon, Magkano ang kailangan mo? 100 million. Ano? 100 million? Bakit hindi ka nalang magnakaw sa bangko? Ano? 100 million? Bakit hindi ka nalang manghold up ng bangko? Mas mabilis mang-hold up sa'yo. Ikaw! May problema ka ba? Sige, kahit na tayo maghirap, ipapadala ko. Kay Emily ang pera. Kung hindi mo gagawin, bago matapos ang araw bukas, mag-impake ka at umalis sa lungsod na ito. 100 million? Ang Porter Corp ay hindi man lang nakagawa ng ganyan kalaki sa mga nakaraang taon. Sinabi ko sa'yo na si Emily ay isang taksil. Inakit niya si Alan Reed at ngayon sinusubukan niyang gantihan tayo. Paano natin mahahanap ang pera? Si Mama ay mayroon pa ring 30% na bahagi. Kung ibebenta natin iyan, sapat na dapat. Pero ang nanay mo ay hindi pa nagigising at sino ang nakakaalam kung mayroon na siyang testamento? Paano kung ibigay niya ang lahat ng kanyang bahagi kay Emily? Kailangan mo ba ng tulong? Tinuruan mo sila ng leksyon. Bakit hindi ka masaya? Pamilya pa rin naman ni Lola sila. Ang lola mo ay may malubhang kondisyon sa puso. Ang asercetin ay nagpapanatili sa kanya na buhay. Nagkakahalaga ito ng 8 milyon bawat isa sa black market. Umiinom siya ng kahit isa. Bawat buwan, sa nakalipas na 5 taon, talagang hindi kayang ng mga porter ang gastos na iyon. Ikaw si Dr. M, di ba? Alan Reed, sinilip mo ako. Gusto ko lang makilala ang fiancé ko ng mas mabuti. Kahit may kasunduan ang ating mga pamilya, hindi ako pumayag dito. Bakit ayaw mong tanggapin ako bilang iyong fiancé? Galit ka ba sa akin? Makakakuha ka lang ng problema kung gagambalain mo ako. Likas sa akin ang magkaproblema. Ikaw, Si Sean Porter ay walang hilig sa negosyo. Sa katunayan, ikaw ang nagpapatakbo ng Porter Corp. Sa likod ng mga eksena, tama ba? ano pa ang alam mo? Paano kung sabihin ko sa iyo na alam ko lahat ng sikreto mo at kaya kong lutasin lahat ng problema mo? Pwede na ba kitang pakasalan? Fiancé ko? Sir, ang mga halaman na hinahanap mo ay isusubasta bukas. Sasama ako sa iyo. Ang CEO ng Flair, William Sanders, tinatawag kang boss? Lalaki ang boses? Sir, sino ang kasama mo? Ako mismo ang dadalo sa subasta. Sir! Mukhang minamaliit ko ang aking kasintahan. Mahalaga ba ang aking pagkakakilanlan? Lahat ng may kinalaman sa iyo ay mahalaga sa akin. Bakit? Nagkakilala lang tayo. 7 taon na ang nakalipas. Sa Silver Triangle, talaga bang hindi mo naaalala? Ikaw, kaya mo akong iligtas? Maaari kang pumili na maghintay sa kamatayan, o maaari kang pumili na magtiwala sa akin. Ikaw iyon. Naalala mo na, sa wakas? Sasama ako sa iyo bukas. Alan, Emily, Anong nangyayari? Alan, maniwala ka sa akin. Gustong-gusto kita. Hindi ko sasaktan ng lolo mo. Aksidente lang iyon. Narinig ko ang milagrosong gamot, kaya bumili ako ng isa at ginawa kong tonic para sa lolo mo. Hindi ko inaasahan na lalala pa ang kondisyon niya. Kasalanan lahat ni Dr. M. Scammer siya. Na-scam ako sa kanya. Sinasabi mong scammer si Dr. M. Alan, pakiusap, maniwala ka sa akin? Gustong-gusto kita. Tinatrato ko pa ang lolo mo na parang sa akin. Hindi ko siya sasaktan. Anong sinabi mo? Muntik mong patayin si Master Reed? Hindi. Hindi ko sinasadya. Kasalanan lahat ni Dr. M. Emily? Papatatawarin ko ba siya? Mukha naman siyang kaawa-awa. Emily? Tulungan mo ako. Pakiusap. Tulungan mo akuhing makuha ang kapatawaran ni Alan. Kung talagang nagsisisi ka,
Lumuhod ka sa harap ng silid ni Lolo sa loob ng 3 oras. Kung talagang nagsisisi ka, lumuhod ka sa harap ng ward ni Lolo sa loob ng 3 oras. Malaki ang pagkakamali mo sa pagkakataong ito. Miss Denise, ano ang ginagawa mo? Naka, humingi ka na ng tawad. Bakit ang grabe ni na Sir at Madam? Oh, ilang beses na akong humingi ng tawad. Hindi dapat nakikialam si Miss Emily sa relasyon ninyo ni Mr. Reed. Pinanood kitang lumaki. Talagang nalulungkot ako para sa iyo. Gusto ko talagang makisama kay Emily. Tinatrato ko sila na parang pamilya. Emily, bakit ka pumunta dito? Bakit mo ninakaw lahat ng sa akin? Isang sakit sa mata na tulad mo. Dapat na lang mamatay. Jared, lahat ng mahalaga sa lungsod ay nandito ngayon. Makukuha ba natin ang acercitin? Huwag kang mag-alala. Ang pamilya ko ay medyo makapangyarihan din. Kakaunti lang ang makakatalo sa akin. Salamat, Jared. Ikaw ang pinakamahusay. Mawawala ako ng husto kung wala ka. Gusto ko lang iligtas si Lola. Kung pwede lang mailipat lahat ng kanyang sakit sa akin. Baliw. Marami ka ng pinagdaanan. Hindi ako natatakot. Handa akong tiising lahat ng sakit basta mabuhay si Lola. Ang bait mo. Hindi tulad ni Emily. Hindi ba si Emily yan? Emily? Nandito rin ba siya para sa acercitin? Gusto niyang makuha ang pabor ng lola mo pabor sa acercitin at bumalik sa pamilya. Meron ba siyang pera? Hindi mo ba nakita na pumapasok siya kasama ang isang lalaki? Jared, huwag mong sabihin yan tungkol kay Emily. Pagkatapos ng lahat, dati siyang engaged sa'yo. Kung hindi ako bumalik, pakakasalan mo sana si Emily. Sinira ko ang kaligayahan ni Emily. Kahit na, talagang nagpakababa si Emily. Kasalanan ko lahat. Isa kang tunay na porter. Dito ka dapat. At para kang pakasalan ako. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Nagkaroon si Emily ng magandang buhay. Tama lang na ibalik niya ang nararapat sa'yo. Kahit gusto niya akong pakasalan, hindi ko siya tatanggapin. Ikaw lang ang gusto ko. Oh, Jared. Nagsisimula na. Pumasok na tayo. Bakit nandito siya? Jared, sino siya? Siya ang panganay na anak ng pinakamayamang pamilya at CEO ng Hart Corp, Dylan Hart. Siguraduhin nating makuha lahat mula sa auction. Opo. Naihanda mo na ba ang regalo ko para sa kapatid ko? Kinumpirma na ni na mama at papa ang petsa ng kasal sa mga Reed. Mahina ang puso ni Master Reed. Ang mga halamang ito ang magiging dote ng kapatid ko. Ayaw kong mangapi si Alan Reed sa kapatid ko. Tandaan mo, bilhin mo lahat kahit anong halaga. Opo. Bid mo lang kahit anong gusto mo. 6 na halamang acercitin ang ina-auction. Makakatulong sila sa mga lolo't lola natin. Narinig mo? Opo. Kukunin natin ito kahit anong halaga. Bakit hindi ko nakikita si Emily? Nasa private box kaya siya? Bakit hindi ko nakikita si Emily? Baka nasa pribadong kahon siya. Imposible. Tanging mga importanteng tao, tulad ng mga Hart o ang mga Reed, ang binibigyan ng pribadong kahon. At wala namang paraan na ang mga mayamang tao ay magka-interes sa kanya. Malamang nagtatago siya sa isang sulok. Kawawa naman si Emily. Makukuha ba natin ang acercitin herbs? Huwag kang mag-alala. Ang mga malalaking tao ay hindi magka-interes sa isang hindi mahalagang damo. Mga kababaihan at mga ginoo, maligayang pagdating sa ika. ATX na Liria Kawanggawang Subasta.
Lahat ng kita mula sa subastang ito ay mapupunta sa kawanggawa. Salamat sa inyong kabutihang loob. Susunod, inihahandog ko ang unang bagay ng subastang ito, ang Acercitin Herb. Ang panimulang bid ay 2 milyon. Kita mo, ang unang bagay ay laging pinakamura. Siguradong makukuha natin ito. 1.1 milyong dolyar. 1.1 milyong dolyar. Panauhing numero 46 ay nagalok ng 1.1 milyon. Jared, ang galing mo. Siyempre, Panauhin bilang 46, nag-alok ng 1.1 milyon. Jared, ikaw ang pinakamagaling. siyempre. VIP Box number 2, nag-alok ng 2 milyong dolyar. 2 2 million. milyon? Ang walang kwentang halamang ito ay napakahalaga. 2 milyon, minsan. Jared, pakiusap. 2.1 milyong dolyar. Panauhin bilang 46, nag-alok ng 2.1 milyon. 10 milyon. VIP Box number 1, nag-alok ng 10 milyong dolyar. Baliw ba sila? Mr. Hart, mayroon tayong katunggali, ha? 100 milyong dolyar. Kalimutan mo na. Makakahanap ako ng ibang bagay na gagana. Kapag may gusto ang aking kasintahan, isang bagay, walang ibang makakakuha nito. Mr. Hart, may nag-alok ng 10 beses na mas mataas at nakuha ang halamang Acercitin. Ano? G. Hart, may nag-alok ng 10 beses pa at nakuha ang halamang Acercitin. Ano? Paano mo? Walang sinuman ang makakakuha ng husto ng aking fiancé. Ngunit sinira mo ang mga patakaran ng auction. Sa lungsod ng Lyria, ang mga Reed ang nagtatakda ng mga patakaran. Binayaran ko ang nagbenta ng 10 beses ng presyo, kaya panalo ang lahat. Alan, Kung ang pera ay makakabili ng kaligayahan mo, kusang loob kong tutuparin. G. Hart, hindi ba iyon? Alan Reed. Mr. Hart, hindi ba iyan? Alan Reed. Pasensya na, ang schedule ng aming artista ay puno na. Ano? Nagets ko. Ginoong Reed, matagal na panahon. At ito ay... Oh, Ginong Reed, hindi ako. malapit ka nang maging. Ikaw ang unang babaeng dinala ni Mr. Reed dito. Ginang Reed, mayroon bang hindi kayo pwedeng kainin? Linisin ang venue. Tara, huwag mong hayaang masira ang mood mo. Ang Nebula ang pinakamagandang restaurant sa lungsod. Inbook ko ito 1 buwan ng maaga. Isipin mo na lang na. Kompensasyon, okay? Jared, ang bait mo sa akin. Siyempre, ikaw ang fiancé ko. Pasensya na, fully booked kami ngayong gabi. Sino kaya ang nag-book ng buong restaurant? Ang sobrang luho. Bakit siya pinapasok? Pasensya na. Mga VIP at staff lang ang pinapayagan sa premises. Bakit siya pinapayagan pumasok? Pasensya na. Mga VIP lamang at ang aming staff ang pinapayagan sa lugar. Sino yon? Sa tingin ko nakita ko si Emily. Siya ay hindi kayang bilhin ang pagkain dito. Malabo. Baka nagtatrabaho siya dito para kumita sa lungsod. Jared,
pwede mo bang gamitin ang impluensya mo para mabigyan ng trabaho si Emily? Nag-aalala ako para sa kanyang kaligtasan. Paano kung ang mga mayayamang ito ay samantalahin siya? Dati siyang namumuhay ng maganda. Kung tutuusin. Ngayon, kailangan niyang isakripisyo lahat para lang manatili dito sa Lyria. Ang kanyang buhay ay hindi na. Ating alalahanin, maghintay tayo dito para sa pagtatapos ng kanyang shift. Gusto kong makita si Christian Emily sa kanyang kasalukuyang kaawa-awang kalagayan. Ano ang gusto mo? Bitawan mo. Hayaan mo akong yakapin ka ng kaunti pa. Emily, ano ang problema? Mukha kang malungkot. Ayos lang ako. Naalala ko lang ang rose garden ko sa probinsya. Iyon ay bago kinuha ng aking mga magulang na nag-ampon ang negosyo ng pamilya, bihira silang umuwi. Si Lola ay nanatili sa tabi ko tuwing gabi. Ang mga rosas na ito ay eksaktong tulad ng mga nasa aking rose garden. Sa kasamaang palad ngayon, lahat ay nagbago. Ayos lang yan. Kung handa ka, sasamahan kita araw-araw magpakailanman. Magtayo tayo ng bagong rose garden ng magkasama. Alan, sa tingin mo ba ako ay isang batang babae? Siyempre hindi. Nakikita kita bilang aking magiging asawa. Ikaw. Guro. Magkakilala ba kayo? Kilala ng lahat ang sikat na biolinista, si Scotty. Hindi. Masyado kang mabait. Hindi ako masyadong nag-practice kamakailan. Kung hindi ito sapat, mapagpakumbaba akong humihingi ng paumanhin. Iwan mo kami. Magkakilala kayo? Alam ng lahat ang tanyag na biolinista, si Scotty. Hindi. Masyado kang mabait. Hindi ako gaanong nag-practice kamakailan. Kung hindi ito sapat, mapagpakumbaba akong humihingi ng tawad. Umalis kayo. Maestro, hindi ko alam na ikaw pala. Inimbita ako rito sa huling minuto. Akala ko ilang mayayaman lang na gustong maglibang. Ang iyong mga kakayahan ay bumaba. Bakit hindi pa lumalabas ang putang iyon? Jared, umalis na lang tayo. Lalabas na siya. Tingnan mo. Kasama niya ang isang lalaki. Mukhang bagong mayamang nobyo. Jared, umalis na lang tayo. Lalabas na siya. Tingnan mo. Kasama niya ang isang lalaki. Mukhang bagong mayamang nobyo. Ano ang ginagawa ng mapagmataas na si Emily dito? Ilang araw lang at may bago ka ng mayamang matandang nobyo. Bantayan mo ang bibig mo. Jared Fox, baliw ka bang aso? Lakas loob mo akong insultuhin? Emily, paano mo hinayaan nasaktan si Jared? Bakit hindi? Kailangan pa bang pumili ng araw para dyan? Anong nangyayari? Wala. Baliw na aso lang. Alan Reed, huwag kang masyadong mayabang. Ang mga Fox? Ilagay sila sa itim na listahan sa buong lungsod. Ano ba? Ang sama ng ugali ni Emily, ipinamalas niya ang kanyang mayamang nobyo sa aking harapan. Hindi ako makapaniwala na kasama niya si Alan Reed ngayon. Kung malaman ng tatay ko ito, babaliin niya ang mga binti ko. Jared, huwag kang mag-alala. May plano ako. Anong plano? Sa ilang araw, mayroong isang charity music gala. Nanalo ako ng 2nd pwesto sa mga preliminaryo.
Narinig ko na si Dylan Hart ay magbibigay ng mga parangal sa nangungunang 3 kalahok. Ang premyong pera ay 50 milyon. Mahal? Ang galing mo! Kapag nakuha mo ang pagkilala ni Dylan Hart, gagamitin natin ang impluensya ng pamilyang Hart. Si Emily ay babagsak sigurado. Tara, Denise, tila sobrang naiisip mo ang iba kamakailan. Iniisip mo ba ang iyong kasintahan, Alan Reed? Tama. Hindi ka man lang lumalabas para maglaro. Anong nagpapaabala sa iyo? Naghahanda ka ba para sa iyong kasal? Kailan ka ikakasal? Diyos ko, ako ba ay nangangarap? Tingnan mo ang mga damit, sapatos at bag. Diyos ko, nangangarap ba ako? Tingnan mo ang mga damit, sapatos, at bag. Denise, lahat ba ito ay regalo mula sa iyong mga magulang? Wow, galing ito sa pinakabagong season ng Flare. Nag-guilty ba sina tatay at nanay sa pagbili ng marami para kay Emily? Kaya pinagawa nila ang flare ng isang ganap na bagong linya para sa akin? Alam ko na. Ang dugo ay hindi kayang pantayan ang kabutihan ng ampon. Mas gusto ako ni na tatay at nanay kaysa sa probinsyanang iyon. magandang gabi mga binibini. Nakikita kong suot nyo ang mga disenyo ng flare. Ikaw si William Sanders, CEO ng Flare. Ano itong lahat na regalo? Para ito sa ika-6 na binibini. Ito ay para rin kay Emily, pero binigyan na siya ni na tatay at nanay ng maraming regalo. Ika, 6 na binibini. Ikaw iyon, Dennis. Para sa iyo ang mga ito. Tumahimik ka. Gabi na. Umalis na kayo. Halika. Dennis, para sa iyo ito. Tahimik lang. Gabing-gabi na. Dapat na kayong umalis. Halika. Denise, bakit ang hiya mo dito? Denise, di ba iyon ang fiancé mo? Bakit niya hawak ang kamay ng ibang? Babae, turuan ko siya ng leksyon. Sandali. Huwag muna tayong gumawa ng eksena. Kamag-anak siya. Anong kamag-anak? Siya'y isang puta na nang aakit sa fiancé mo. Denise, paano mo natitiis ito? Mayroon siyang malungkot na nakaraan. Alam mo kung paano mahilig ang mga magulang ko sa charity. Plano nilang ampunin siya. Malamang na ginagamit ang kanyang malungkot na nakaraan para makakuha ng simpatya mula kay Alan. Sigurado akong hawak niya ang kamay niya dahil sa awa. Ito ay isang pagkakamali lamang. Hindi ba sila pwedeng mag-donate na lang ng pera sa kanya? Sige, dapat na kayong umalis. Ako na ang bahala. Miss Hart. Anong ginagawa mo dito? Wow! Si Alan Reed ay naglalakas loob na hawakan ang kamay ng amo at hindi siya pinatay ng amo. William, nandito ka. Nandito rin si Alan. Ito ba ang mga damit mula sa iyo? Si Mr. Reed ay umorder ng mula sa flares na pinakabagong mga disenyo. Binibigyan mo ako ng mga disenyo ng flares. Mr. at Mrs. Hart, akala ko si Emily ay walang panahon para mamili dahil kakalipat lang niya dito. Binilhan kita ng ilang mga damit pambahay. Kapag may libre ka, sasama ako sa pamimili kasama mo. Bukod kay Mr. Reed, yung 5 kapatid na lalaki ring binili ang buong linya mula sa flares ng pinakabagong season. Ano? At least yung mga pasaway na iyon, nagmamalasakit sa kanilang kapatid na babae. Alan, halika rito. Mag-usap tayo. Alan, pakiusap. Ingatan mong mabuti si Emily. Amo, ano ang pakiramdam makatanggap ng iyong sariling gawa bilang regalo? Hindi ako makapaniwala na pinagpuyatan mo ako para sa sarili kong regalo. Nalaman ko lang kaninang umaga noong natanggap ko ang address ng delivery. Bakit hindi mo sinabi sa kanila na ikaw ang Flair's totoong amo? Walang awa ang boss. Hindi lang niya dinaya ang tatay niya. Dinaya rin niya ang fiancé niya. Napasa kamay niya ang 2 malalaking tao. Iba talaga ang level niya. Tay, nanay, Alan, at pati na ang mga kapatid ko. Sobrang mahal si Emily. Hindi pa nga nila nakikilala si Emily, pero marami na silang biniling regalo para sa kanya. Grace,
Tinawag ni Alan si Emily na nobya niya. Sinusundo niya ito kahit saan. Wala pa siyang ibang babae na nasakay sa kotse niya. Binili niya siya napakaraming mamahaling gamit at hinawakan pa niya ang kamay niya. Miss Denise, kumalma ka. Iniisip pa rin ng mga tao na ikaw ang kanyang kasintahan. Sige, ikaw dapat ang pakakasalan ni Alan. Alan? Ano ito? Iyan ang pamana ng pamilya Reed na kwintas. Mahal, ang lola ni Alan ay dati suot ang kwintas na iyan. Naalala ko. Sabi ng mga lolo't lola ko, kung makilala ko ang pag-ibig ng buhay ko, ibigay ko sa kanya ang kwintas na ito. Ang kwintas na ito ay ipinapasa sa manugang na babae, Emily. Alam ko mula noong sandaling nakita kita. Ang kwintas na ito ay para sa iyo. Ang kwintas na ito ay ipinapasa sa manugang na babae. Emily, alam ko mula sa sandaling makita kita. Ang kwintas na ito ay para sa iyo. Magpahinga ka ng maaga. Alan, teka. Parang tinanggap na ako ng lahat sa pamilyang ito. Ano ang problema, Denise? Tay, Nanay, Emily, sa ilang araw, magkakaroon ng Charity Music Gala. Nanalo ako ng first place sa preliminaries ng violin. Gusto kitang imbitahin sa seremonya ng parangal. See ya. Talaga? Emily, sabay tayong pumunta para ipakita kay Denise ang suporta? Sa tingin ko, inimbita ako ni Sis Cathy sa event na iyon bilang hurado. Emily. Sasama rin ako. Kapag nanalo ako ng first place, sisiguraduhin kong alam ng lahat ako ang tunay na tagapagmana ng heart at si Emily ay walang kwentang probinsyana lang. Miss Denise, ang kabuuang itsura mo ngayon ay nahihigitan si Miss Emily. Grace, huwag mo akong aliwin. Alam kong hindi ako kasing ganda ni Emily. Miss Denise, ang iyong mga tampok ay naglalabas ng kagandahan. Mayroon kang hitsura ng isang mayamang tagapagmana. Grace, sa tingin mo ba? Magugustuhan ni Alan ang aking kasuotan? Siyempre, kung ako si Mr. Reed, mababaliw ako sa'yo. Monsieur Denise, maging kumpiyansa ka. Ikaw ang magiging pinakamakintab sa entablado ngayon. Miss Denise, dumating na si Mr. Reed, ngunit wala pang ibang nakaakyat. Gusto mo bang batiin muna si Mr. Reed? Hi Alan, maaga ka ngayon. Natutulog pa si Emily. Hayaan mong kunan kita ng inumin. Hindi na. Alan? Sigurado akong hindi ka pa kumain ng almusal. Hayaan mong kunan kita ng mainit na baso ng gatas. Hindi na. Dito na lang ako maghihintay kay Emily. Sige, pero talagang nakakainip maghintay dito. Maglakad tayo sa hardin dahil maganda ang panahon. Denise, gusto ko sanang maghintay dito mag-isa. Alan, medyo lumalayo ka. Simula nang bumalik ako. Mangyaring magkaroon ka ng kaunting paggalang sa sarili. Alam kong gusto mo si Emily, pero ang kausapin ako hindi naman masama. Bukod dito, masyadong maunawain si Emily. Hindi siya magagalit. Hindi naman masakit na kausapin ako, di ba? Pero ako, may pakialam ako. Hindi naman masakit kung kausapin mo ako, di ba? Pero ako, may pakialam. Alan, gusto talaga kita. Sobra. Emily, Emily, pakiusap. Huwag kang magkamali ng pagkakaintindi. Sige, magpatuloy. Emily, hindi yan ang iniisip mo. Ano yan? Nadikit lang siya sa damit ko. Alan, maaga ka pala. Tay, nanay, mauuna na ako doon. Emily, Anong nangyari? Titingnan ko. tingnan din natin.
Emily, pakinggan mo ako, pakiusap. Anong gusto mo sa akin? Ano ang magagawa ko para maayos ang lahat? Gagawin ko ang lahat para sa iyong kapatawaran. Talaga? Oh. Lumayas ka. Ayaw kong makita ka sa susunod na 2 araw. Oliver, paano ko mahuhuli ang puso ng isang babae? Oliver, paano ko makuha ang puso ng isang babae? Mr. Reid, wala kang karanasan sa pag-ibig, kaya dapat mong matuto mula sa mga libro. Relax ka. Tutulungan kita. Imposible. Hindi man lang ako makapunta ng 2 oras na wala ka. E di lalo na ang 2 araw. Paano kung parusahan mo ako sa pamamagitan ng pagkukulong sa akin nang walang pagkain sa ilang araw? Emily, huwag kang masyadong lumayo. Usap-usapan lang. Isang munting kwentuhan. Bakit mo siya pinapahirapan? Anong pakialam mo? Magugutom ako ng 3 araw at gabi kung iyon ang magpapasaya sa iyo. Narinig mo siya. Relasyon namin ito. Wala kang pakialam. Sinabi mong relasyon natin. Sa wakas ba ay tinanggap mo na ako bilang iyong fiancé? Alan, papalayawin mo siya kung ganyan ka kumilos. Dapat mong... Pakialam mo ang sarili mo. Masayang asawa, masayang buhay, gagawin ko ang lahat. Para makita siyang ngumiti. Pero, Galit ka. Dahil ikaw ay nagmamalasakit sa akin. Galit ka. Dahil mahalaga ako sa'yo. Tigilan mo na ang pagloloko. Mahuhuli tayo sa gala. Emily, sasamahan kita. Amo, may nakita akong impormasyon tungkol sa sunog sa ospital 20 taon na ang nakalipas. Ang mayayaman lang ang kayang manatili sa ospital na iyon. May 3 buntis na ina noong panahong iyon. Ang ina ni Denise lang ang hindi makilala. Ayon sa mga saksi, nakarinig sila ng pagsabog. Ang pagpapalit ng sanggol ay tiyak na isang lansangan. May nagtatarget sa mga magulang mo. Ipagpatuloy ang investigasyon. Si, Emily, anong pagsabog? Ang taong tumawag parang lalaki ang boses. Wala kang pakialam. Emily, may mahigpit tayong pagpapalaki. Naka-engage ka na kay Alan. Dapat mong itigil ang pakikipag-ugnayan sa ibang lalaki. Kung ang mga tao ay malaman na nagloloko ka, masisira ang reputasyon ng ating pamilya. Gusto mo ba si Alan? Kung ang mga tao malaman na nagloloko ka, masisira ang reputasyon ng pamilya natin. Gusto mo ba si Alan? Siyempre hindi. Kaya iwan mo ako. Ikaw. Paanong maglakas loob ang isang taga-probinsya kausapin ako ng ganyan? Akala mo talaga ay bagay kang maging tagapagmana? Ipapakita ko sa iyo kung sino ang tunay na sagala nga musika. Huwag kang umalis. Nanay, kailan kayo babalik ng 2? Emily, tigilan mo na ang iyong pag-arte. Ang tatay mo at ako ay sobrang abala. Akala mo ba libre kami? Nagkaroon ka ng mataas na lagnat kaya ano? Hindi mo dapat tinawagan kami pabalik? Hindi ko. Parang naman. Ang lola mo ang tumawag at hiniling na bumalik kami. Nawalan kami ng ilang proyekto dahil dito. Sige, mahal. Bata pa siya. Nakita mo na ba? Ang isang bata na ginagamit ang lola niya para i-blackmail tayo? Ang nanay mo ay pinalaki siyang spoiled ng nanay mo. Emily, ang iyong mga kilos ay lalo akong napopuot sa iyo lalo. Tumigil ka sa pag-iyak. Nakakainis na talaga. Mahal, huminahon ka. Namimiss lang niya tayo. Hindi niya alam na mula nang ang kanyang pagpanaw ng lolo, kailangan naming asikasuhin ang kumpanya. Habang marami ang nagsisikap na mapahamak tayo. Wala siyang ibang dala, kundi problema. Kaawa-awang bata. Lola, kung magiging mas magaling ako at kikita ng mas maraming pera, sina tatay at nanay ay hindi na kailangang magtrabaho ng napakahirap. Mas magugustuhan ba nila ako noon? Ayos lang. Emily. Mahal ka ni Lola. Emily, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nakatulog ng sapat? Nakatulog ka kahit maikli lang ang biyahe. Bakit ako? Nanaginip ng nakaraan. Nagkaroon ka ng masamang panaginip? Ayos lang ako. Pumasok na tayo.
Oliver, tingnan mo ang isang bagay para sa akin. Narinig kong nanalo ka ng malaking award noong nakaraang season. Genji, Porter, narinig kong nanalo si Ashley, pangalawang pwesto, sa National Music Festival. Dapat ay ibinahagi mo sa amin ang napakagandang balita. Natakot ka bang ilibre kami ng... Isang pagdiriwang na kainan? Kahit ang opisyal na account ng event ay binanggit ito. At ang unang pwesto ay napunta sa babaeng tagapagmana na iyon, Denise Hart. Si Ashley ay napakabata at mahusay. Siya ay may maliwanag na kinabukasan. Narinig ko na ang tatlong nangunguna sa pagkakataong ito ay makakatanggap ng kanilang mga parangal mula kay Dylan Hart. Makakatanggap din sila ng karagdagang premyong pera. Si Ashley ay may maliwanag na kinabukasan sa kanyang hinaharap. Si Chloe Mason yan. Hindi ba siya ang pinuno ng mga Mason? Kahit siya ay humanga. Kay Ashley? Mukhang ang mga Porter ay nasa pagsikat. Ikinagagalak ko kayong makilala, Gieneng Mason. Narinig ko na ang iyong anak na babae ay nanalo ng pangalawa sa music festival. Pumunta ako para batiin siya. Siya ay isang pambihirang binibini. Ashley, pasalamatan mo si Gieneng Mason. Genge, Mason, salamat po. Gusto kong si Ashley ay maging tagapagsalita para sa aming tatak. Ang aming pamilya ay nasa negosyo ng mga violin. Si Denise Hart na nanalo ng unang pwesto ay ang aming unang pagpili. Ngunit dahil sa kanyang pagkakakilanlan bilang tagapagmana, tinanggihan niya kami. Kaya... Ano sa tingin mo? Ito ay isang taong kontrata. Ang signing fee ay 7 million. Gang, Mason, masyado ninyong mataas ang tingin kay Ashley. Ito ay isa lamang maliit na parangal. Ang parangal na iyon ay napaka-prestihiyoso. Si Ashley ay kahanga-hanga sa pagkakamit ng ika-2 pwesto. Ngunit, mayroon akong isang kondisyon. Ano iyon? Sa panahon ng kontrata, dapat walang negatibong press. Kung hindi, ang parusa ay 10 beses. Walang dapat ipag-alala. Sigurado ako na si Ashley ay hindi magkakaroon ng masamang press. Mahusay, may kasunduan na tayo. Sean, ang anak nating babae, ay kahanga-hanga. Ipinagmamalaki namin siya. Tama ka, si Ashley ay kahanga-hanga. Siyempre, kapag nagising si nanay at makita kung gaano nakatagumpay si Ashley, magsisisi siya na ginawa niyang napakabuti kay Emily. Sige, sapat na. Tigilan mo na ang pagbanggit kay Emily. Totoo lang ang sinasabi ko. Si Ashley ay kakakita lang ng $7 milyong. Kapag nagising si nanay, dapat nating siya sumulat ng testamento upang ilipat ang kanyang mga bahagi sa atin. At bigyan ng ilan si Ashley. Magiging maayos na tayo sa buong buhay natin. Sige, sige. Paulit-ulit mo nang sinasabi ang paksang iyan napakaraming beses na. Emily mahal, kami ng tatay mo ay nagpasya na hindi ipaalam sa publiko ang iyong pagbabalik sa aming pamilya sa ngayon. Masyadong maraming mga mata sa media na nakatingin sa atin ngayon. Kapag naging publiko na, bawat salita mo at kilos ay susuriin. Ano sa tingin mo? Tatay, nanay, sumasang-ayon ako. Ang pagiging mahinahon at maingat. Ang galing. Ang galing. Ang yabang niya. Sino ba naman ang hindi gustong makilala bilang tagapagmana ng Hart? Tatay, nanay, Denise, nandito ka. pumasok na tayo. Tara na. Maestro, dadalo ka ba sa music gala? Nasa venue na ako. Nasaan ka? Tatawagin ko ang staff para salubungin ka. Okay lang. Nasa loob na ako. Lahat ay masasabik na makilala ka. Bilang audience ako ngayon. Ang espesyal naming panauhin ngayon ay si Dylan Hart. Nabalitaan ko siya ay isang dedikadong tagahanga mo. Emily, ayos lang ba? Oo, pupunta ako sa banyo. Okay. Emily, bakit ka nandito? Mga kalahok lang. At mga staff ang pwedeng pumasok dito. Nagtatrabaho ka ba? Dito ngayon? Oh, alam ko na. Nandito ka kasama ang sugar daddy mo. Sa wakas, tinanggal mo na ang pagpapanggap na inosente. Gusto mo bang saktan tulad ni Jared? Hindi ka maglalakas loob. Maghihiganti ako para kay Jared. Ganoon ba? Sige, halika. Binabalaan kita. Nandito sina tatay at nanay kasama ko ngayon. Ano?
Kung hawakan mo ako, sasabihin ko sa kanila. At mapapahiya ka lang sa sarili mo? Ilang taon ka na? Nagsisilong ka pa rin sa mga magulang mo? Kung marinig ko na sabihin mo ang sugar daddy ulit, puputulin ko ang dila mo at ipapakain sa mga aso. Hindi mo gagawin yan. Subukan mo lang. Ate, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Ang lakas ng loob mo? Hindi ako nanay mo. Huwag mong isipin na makakalampas ka sa mga ganyang kalokohan. Ashley, okay ka lang? Emily, ba't mo sinaktan ang anak ko? Bitawan mo ako. Humingi ka ng tawad kay Ashley ngayon din. At may utang ka sa kanya na sampal. O kaya'y papagbabayarin kita. Humingi ka agad ng tawad kay Ashley. At utang mo sa kanya ang isang sampal. O kaya'y papagbayarin kita. Noong una, hinayaan ko na lang para kay Lola. Pero mula ngayon, hindi na ako magpapakita ng kahinaan sa iyo. Alam ko kung bakit ka nandito. Naiinggit ka sa mga nagawa ni Ashley, kaya pumasok ka ng palihim dito para hiyain siya. Paano namin pinalaki? Ang isang walang utang na loob na bastard na tulad mo? May ginastos ka ba kahit isang sentimo sa paglaki ko? Ginastos mo ang pera ng mga porter na pera. Pera iyon ni Lola. Hindi ako tatayo rito para makipagtalo sa iyo. Humingi ka na lang ng tawad. Bitawan mo ako. Gusto ko ng paghingi niya ng tawad. Nanay, wag nating pansinin ang atensyon ng mga reporter. Magkakaroon tayo ng pagkakataon. Tara na. Ashley, Huwag mo akong pigilan. Ipagtatanggol kita. Sige. Ipakita mo sa akin kung ano ang kaya mo. Hiningi mo iyan. Kapag nakuha namin ang pabor ng mga heart, papagbayarin kita. Ashley, masakit pa ba ang mukha mo? kapag nakuha ko si Dylan Hart, magkakaroon ako ng pagkakataong umupo sa harap, tulad ni Denise Hart. Sige, okay. Emily, Denise, ang nanay mo at ako may mga trabaho kaming aasikasuhin. Swertehin ka, Denise. Hey, nanay. Mauna na kayo. May oras pa bago ang seremonya ng award. Maglaan kayo ng panahon, okay? Denise, babalik kami bago ang seremonya ng award. Emily, tawagan mo ako kung mayroon man. Emily, marunong ka bang tumugtog ng violin? Nanalo ka na ba ng anumang award? Nagsimula akong matuto. Sa edad na 4. Kahit ang dakilang si Scotty ay tinanggap ako bilang kanyang estudyante pagkatapos. Marinig akong tumugtog. Kilala mo ba si Scotty? Siya ay isang sikat na violinista. Nananalo ng mahigit 50 award. Emily, sino ang iyong guro sa violin? Anong award ang nakuha mo? Wala ka lang walang kwenta na hindi kailanman magiging kahit ano. Susunod, pakisalubong si Ashley Porter na magsasagawa ng sorrow. Ang koro ng kanyang komposisyon ay perpekto. Ngunit ang kanyang teknik ay medyo kulang. Ang intro at outro ay kulang din sa kinang. Gayunpaman, talagang ipinapakita ng koro ang kanyang kakayahan sa kabila ng kanyang edad. Si Scotty, hindi ba ikaw direktang nagre-recruit ng mga talentadong estudyante? Ang kanyang intro at outro hindi maganda, pero ang koro ay kahanga-hanga. Hindi ba ako sapat na? Bakit si Emily nakaupo doon? Paanong siya mang-iinsulto sa akin ng ganoon? Hindi ko ito naintindihan. Mas gusto ko ang komposisyon ni Ashley, bukod sa intro at outro, ang chorus. Ay nakamamangha.
Talagang sumasang-ayon ako sa iyo diyan. Susunod, ang seremonya ng parangal na hinihintay natin. Batiin natin ang ating presidente ng Music Association, G. Dylan Hart, upang ibigay ang unang premyo kay Gian. Ashley Porter. Hindi niya iyon deserve. G. Siskati, anong ibig mong sabihin? Narinig mo ako. Maging tapat ka. Ikaw ba ang gumawa ng kanta na ito ng mag-isa? Oo naman. Kaya sinasabi mo bawat melodya at tono ay isinulat mo? Hindi ibang tao pa? Siskati. Hindi ako sigurado sa narinig mo, pero tila may hindi pagkakaunawaan. Natagpuan ko ang music sheet sa lumang silid ni Emily. Sigurado ako na siya ang sumulat nito mismo. Wala katulad nito online. Si Ashley ay napakatalino. Walang dahilan para siyang mangopya. Sus. Siguro napagkamalan ni Siskati sa isang bagay na narinig niya sa ibang lugar. Kaya ang pagkalito, manatiling kalmado tayo at tingnan. G. Siskati, mayroon ka bang ebidensya? Siyempre, meron. Siyempre. Noong Marso, ang aking mentor, si VM, isinumite ang kanyang gawa upang mailagay sa mga aklat-aralin ng musika. Ngayong darating na Setyembre, makikita ng lahat ang orihinal na piyesa ni VM na hindi pa isiniwalat dati. Hindi ako nangopya. Isinulat ko ang kantang ito sa bahay. Maari mo bang patunayan? Hindi ko isinulat ito sa bahay. Walang halaga ang mga salita mo. Lakas loob mo ba sabihin ang mga salitang iyon kay VM sa kanyang sarili? VM? Si VM ay isang maalamat na biolinista. Siya ay nanalo ng hindi mabilang na prestihiyosong mga parangal sa buong mundo. OOU Pro IFCT. Pangmundo siya. Nagkataon, nandito si VM sa audience. Imposible ito. Bakit ang isang malaking tao katulad niya ay lilitaw sa maliit na event na ito? Pasensya na, guro. Ang kalahok na ito nangupya sa iyong gawa. Biro ba ito? Pasensya na, master. Ang kalahok na ito ay nangopya ng gawa mo. Hindi lang niya hindi ka iginalang, isa rin itong panlalait sa lahat ng kompositor. Emily, alam ko kung ano ang nangyayari dito. Nagpanggap ka bilang VM at sinabihan si Siskati na ilantad ako. Niloko mo siya para maniwala sa kalokohan mo. Si VM ay napakalaki ng fanbase. Hindi ka ba natatakot na ang mga fans niya dito ay hahabulin ka? Tama yan. Paano? Siya magiging VM? Hindi ako naniniwala na si VM ay isang dalaga. Emily, ninakaw mo ang aking pagkakakilanlan sa loob ng 20 taon at namuhay ka sa karangyaan. Buti na lang si tatay at si nanay ay natagpuan ako. Galit ka sa akin at gusto mo akong makita na mabigo. Ang totoo mong mga magulang ay mahirap, kaya naaaliw ka sa iba't ibang lalaki gabi-gabi para lang manatili sa syudad. Sinong sugar daddy ang kasama mo ngayon dito? Para kay tatay at nanay, tinago ko ang sikreto mo. Sinong may akala na gagawin mo ang lahat ng ito para siraan ako dahil sa selos? Ang mga Porter ay napakadaling utuin. Kamukha niya ang babaeng dinala ni Alan sa auction. Paano mo nalait ang dakilang VM? Ang buong asosasyon ng violin ay hindi man lang makapantay sa kahit isang bahagi ng talento ni VM. Sa tingin mo kaya mo siyang bulihin dahil mukha siyang bata? Ang buong asosasyon ng violin ay sumusuporta kay V. Huwag mo siyang bastusin. Ano ang relasyon mo kay Alan Reed? Balak niyang nakawin ang kasintahan ni Miss Hart. Mr. Hart, kailangan mo siyang turuan ng leksyon. Kailangan mong turuan siya ng leksyon. Sino ang magtuturo ng leksyon sa anak ko? Ginoong Hart. Tatay, nanay. Paano mo napanood? Na inaapi nila ang kapatid mo at walang ginawa? Anong klaseng kuya ka ba? Kapatid? Ikaw ang kapatid kong matagal nang nawala? Siya ang tagapagmana ng pamilya Hart. Tama, hindi siya kailangang magsinungaling. Siya ang nag-iisang VM. Ashley Porter, karustahan ka? Karustahan ka? Mag-empake at umalis. Nakilala ko ang dating kaklase mo noong high school. May sasabihin siya sa atin. Candice Lee? Hi everyone! Ako si Candice Lee. Naging kaklase ko si Ashley. Si Ashley ay lumaki sa mahirap na pamilya. Bago mag-high school, hindi pa siya natutong mag-violin.
Hindi niya man lang madistinguish ang mababa at mataas na tono. Nakakagulat namang malaman na may musical genius sa ating pamilya. Mukhang magse-celebrate tayo ngayong gabi. See ya. Naalala ko na. Nakita kita noon sa isang overseas event. Ikaw ang lead designer at amo ng Flair. Di ba? Totoo ba? Totoo. Ang galing ng fiancé ko. Parang naiinip ako sa sarili ko. Si Emily ay nagdadala ng labis na karangalan sa pamilya. Paanong hindi siya pahalagahan ng mga porter? Bakit mo binanggit ang mga walang pusong taong iyan? Nakakasira ng saya. Pasensya na, mahal. Magpapalabas ako ng memo. Kung sino mang mangahas makipagtulungan sa mga porter, sila ay magiging kaaway ng mga heart. Kung sino mang mangahas na mang-api kay Emily, ipaparamdam ko sa kanila na sana'y hindi na sila pinanganak. Gumawa kami ng cake. Tumahimik ka. Kumusta ang violin competition? Ayoko nang makarinig ni Numan na magbanggit ng violin. Yang si Emily na walang hiya. Ang sama ni Emily. Ano na naman ang ginawa ni Emily? Sobrang walang utang na loob kung hindi dahil sa pag-aalaga mo. Sa kanya sa loob ng mga taong ito, hindi siya. Mabubuhay ngayon. Tama na. Si Ashley ang may kasalanan. Kung hindi siya nangopya, hindi tayo napahiya. Lahat ng ito ay kasalanan ni Ashley dahil sa kanyang pandaraya. Kung alam lang natin, hindi tayo pupunta doon at napunta lang naging katatawanan. Si Mrs. Mason iyon. Mrs. Porter, si Ashley ang mukha ng aming brand. Nakatanggap kami ng mga ulat na si Ashley nangopya ng orihinal na gawa ni VM at ay pampublikong tinawag ni VM mismo. Mrs. Mason, hayaan niyo kaming magpaliwanag. Nalaman ko lang 30 minuto matapos ang buong bagay na sumabog. Ang aming brand ay bino-boycott. Magsalita kayo. Magpaliwanag kayo. Mrs. Mason, pasensya na. Hayaan ninyong magpaliwanag ako. Sa aming kontrata, malinaw na nakasaad na anumang negatibong balita mula kay Ashley magre-resulta sa parusa na $70 milyong. Ipadala sa amin ang pera sa loob ng 3 araw o magkita tayo sa korte. Mrs. Mason! Mrs. Mason! Saan tayo? Kukuha ng $70 milyong? Mr. Sean Porter, ako ang abogado ni Miss Emily Hart. Dahil sa paglabag sa karapatang-ari, mangyaring bayaran si Miss Emily ng $100 milyong sa loob ng 5 araw. Kung hindi, magkita tayo sa korte. Ano? Yung masamang Emily na yan? Humihingi ng $100 milyong? Bakit namin babayaran yon? Dahil si Ashley ay nangopya ng gawa niya. Tigilan mo na yang tawagin siyang masama kung hindi mo sana. Pinalayas siya. Tutulungan niya sana ang negosyo natin gamit ang kanyang pagkatao bilang sikat na VM. Paano ko malalaman? Na siya si VM? Hindi niya binanggit yon. Nakita mo? Ang tuso niya. Mahal? Bakit hindi na lang natin kausapin siya? Mabait naman siya. Oh, alam mo yon? Kung sana ikaw ay mas mabait sa kanya, hindi sana naging ganito kalala hanggang sa puntong ito. Hi Emily, Sino to? si Tatay. Hindi dapat nangopya si Ashley sa gawa mo. Pinagsabihan na namin siya. Nang mahigpit sa bahay. Libre ka ba? Gusto ni Ashley na humingi ng tawad sa iyo ng personal. Hindi na kailangan. Huwag mong ibaba. Pakiusap, Emily. Patawarin mo si Ashley at patawarin mo ako at ang nanay mo sa pananakit sa iyo. Pakiusap para sa iyong lola. Huwag mong idamay si Lola. Alam ko, wala akong kwenta. Pero kung ang iyong lola magising at makita ang negosyo natin na bumagsak dahil sa akin, ang kanyang kalagayan. Lalala, lahat ay kasalanan ko. Alam ko na galit kayo sa amin. At hindi ako umaasa ng kapatawaran. Pero kung mayroon kang puso, Hindi ko kaya. Mayroon lamang. Isang paraan na natitira. Nanay, gising ka na. Ashley, bilisan mo at ibigay kay Lola ang mga unan na binili mo para sa kanya. Si, Lola, mas komportable ba ito? Masyadong matigas. Alisin mo. Nanay,
Gusto lang ni Ashley na maging komportable ka. Binigyan kanya ng iba pang bagay. Tingnan mo, binigyan kanya ng mga sariwang bulaklak. Matagal ka nang may sakit. Siguradong mismo ang araw sa labas. Ang mga bulaklak na ito ay magdadala ng konting tag-araw sa iyo. Hindi nakakalason ang mga lili, pero ang malakas na amoy ay nagdudulot ng insomnia. Sinusubukan mo ba? Akong patayin? Nanay, hindi ganyan si Ashley. Binilhan ka pa niya ng digital tablet. Malaki ang ginastos niya para... Pasayahin ka. Kita mo, nanay? Mahal na mahal ka ni Ashley talaga. Nanay, matagal kang walang malay. Pero pumunta pa rin kami araw-araw para alagaan ka. Tama, nagluto rin si Ashley ng paborito mong pagkain para sa almusal. Kita mo? Nasunog pa ang kamay niya. Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Nanay, kamakailan ay may mga problema ang kumpanya. Marami na kaming naibentang ari-arian, pero hindi pa rin sapat para mabayaran ang lugi. Nanay, maaari mo bang ilipat ang ilan sa iyong mga shares para mailigtas kami? Wala ka bang sarili mong shares? Nay, kung ibebenta natin ang ating shares, ang kumpanya ay babagsak sa kamay ng iba. E di okay. Dahil hindi kayo kaya, hayaan na lang na iba ang magpatakbo para mailigtas ang pamilya sa pagkabaon. Paano ko haharapin ang ating mga ninuno pag namatay ako? Nay, ang kumpanya ay umunlad sa mga nakaraang taon. Iyon ay patunay ng aking kakayahan. Bumabalang ang merkado kamakailan. Sigurado ka bang iyon ang dahilan? Simula nang pinalayas mo si Emily sa pamilya, lahat ay nagkakagulo. Siya ang Diyos ng kayamanan at pinalayas mo siya. Nay, kumalma ka. Sa iyong shares, kami ni Celia ay makakapamahala ng kumpanya ng malaya bilang pangunahing shareholder. Sa wakas ay makakapagpahinga ka na habang kumikita kami ng mas maraming pera para suportahan ka. Tama iyan. Kailangan lang namin ang iyong shares upang malampasan ang kasalukuyang krisis. Kung hindi, hindi namin iyon imumungkahi. Hindi ko kayo tutulungan. Nay, kung hindi tayo gagawa ng paraan, ang kumpanya ay mababaon. Kayo ang naghukay ng sarili ninyong hukay. Kung inisip ninyo ang aking nararamdaman, hindi ninyo pinalayas si Emily noong ako ay may malubhang sakit. Miss na miss ko ang apo ko. Nay, si Ashley ang tunay mong apo. Bakit mo pa naaalala si Emily? Wala akong pakialam. Hindi ko ililipat sa inyo ang aking shares, ang sasakyan, ang bahay, o ang aking bank book. Wala akong ibibigay sa inyo. Miss Emily, bilis dito. Ang lola mo ay nasa kritikal na kalagayan. Lola, hintayin mo ako. Ang puso niya ay pumutok dahil sa pagkapunit ng aorta. Bigla ang panginginig ng ventricle. SPR. Bigong ang CPR. Bumababa ang presyon ng dugo. Ituloy. Kunin ang defibrillator. Emily. Dalhin mo rito. Emily. Huli na. Ang kanyang katawan hindi na kaya ng matagal. Umayos ka. Emily, huwag kang umiyak. Lola, Makita, ang iyong lolo? Sabi niya, tapos na ang oras ko. Pumunta siya para sunduin ako. hindi. Tingnan mo. Nandyan siya. H hindi. Nakangiti siya sa akin. H hindi. Emily, ang galing ng iyong paggamot. Nailigtas mo na ang buhay ko ng maraming beses. Ngayon naman, talagang aalis na ako. Huwag kang magsalita, Lola. Susubukan ko ng ibang paraan. Ililigtas kita. Ginawa mo na ang iyong makakaya. Alam ko ang katawan ko. Oras na para umalis ako. Ang tanging pagsisisi ko ay hindi makita kang maglakad sa aisle na suot ang iyong wedding gown. Emily,
Bakit ka pumunta? Napag-isipan ko na nandito ka. Sabi ng mga magulang mo na nagmamadali kang umalis. Nag-aalala ako. Lola, ako ang fiancé ni Emily. Ah, buti naman. Hindi na ako pabigat sa iyo. Mag-ingat ka at laging maging masaya. Lola. Lola. Lola, gising. Hindi pa kita nadadala sa ibang bansa para magbakasyon. Hindi pa kita naiipakilala ng maayos kay Alan. Bumalik ka. Lola, pangako mo sa akin mabubuhay ka hanggang 100. Lola, gising, gising, gising. Emily, ginawa mo na ang iyong makakaya. Ako si Dr. M. Pero nabigo akong iligtas siya. Bakit hindi ko siya nailigtas? Bakit? 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 Umiyak ka lang kung gusto mo. Alan, hindi ko siya nailigtas. Emily. Bakit biglang lumala ang kondisyon ng lola niya? Ang mga ari-arian ng Porter Corp ay tataas ng 3 beses at mag-expand na tayo sa ibang bansa. Ngayong taon, inaasahang pumalo tayo sa top 10 sa Lyria City. Gusto ko ring batiin ang aking anak na babae at manugang na lalaki sa kanilang engagement. Paano mo nakumbinsi si Mommy na ibigay sa iyo ang mga share? Siyempre, may mga paraan ako. Ang kanyang mga share ang nagligtas sa atin sa oras. Kung hindi dahil sa kanya, patay na kami. Akala ko si Jared ay magiging ang tiket ni Ashley sa magandang buhay. Sino ang mag-aakala na siya ay sapat na tanga para mapagalitan ni Alan Reid? Ngayon, ang Fox's mga negosyo ay lahat nagdurusa. Ashley, lumapit ka at makilala. Ang aking pinsan, si Kurt. Kurt. Kumusta? Si Ashley ay medyo cute. Huwag mo akong purihin. Kurt, bakit mo? Tinitingnan ng fiancé ko ng ganyan? Ahaha, nakikita ko lang siyang pamilyar. Iyon lang. Mahal kong mga kaibigan at pamilya, ngayon, ipinagdiriwang natin ang masayang engagement ng Ashley Porter at Jared Fox. Sa ngalan ng dalawang pamilya, nais kong ipahayag ang aming taus-pusong pasasalamat sa lahat ng aming mga kaibigan at pamilya na dumating dito. Ano ba yan? Patayin mo yan. Ipaliwanag mo ang sarili mo! Jared, ako'y. Umalis ka. Anong kasinungalingan ang sasabihin mo sa akin ngayon? Napinilit ka niya? Ang ekspresyon mo ay nagsabi ng iba. Mukhang nasiyahan ka. Ganito mo ba pinalaki ang anak mong babae? Walang hiya at isang pokpok. Tara, tumayo ka! Alam mo kung anong uri ng tao si Ashley. Hindi niya gagawin ang isang bagay na tulad nito. Sigurado akong may nagpa-prank sa kanya. Tama, wala bang teknolohiya sa pagpapalit ng mukha? Ang lalaki at babae sa video ay dapat mga aktor. Ito ay isang prank para sirain ang engagement party na ito. Sino ang gumawa nito? Sino? Umamin ka. Tumahimik ka! Akala mo ba bulag ako? Kahit sino ay makakakita na si Ashley yan. Mukha niya at boses niya. Hindi ako makapaniwalang ikaw ay. Sobrang walang hiya. Ashley, may sabihin ka. Hindi ko alam kung sino ang gumawa ng prank na ito. Tiyak na may isang tao na naiinggit sa engagement ko. Sino yan? Umamin ka. Sino ka para sabihan akong umamin?
Nanay, nasa matinding problema ngayon. Kailangan mong tulungan kami. Pakiusap. Sino? Sinong sumubaybay sa akin? Itigil ang video. Tigilan mo. Nanay, si Emily ay sinusubukang sirain tayo. Kumuha na kami ng mga pautang mula sa bangko at mga kaibigan. Ang interes lang ay kalahating milyon bawat buwan. Ang kumpanya ay hindi gumagana ng maayos. Ang aming kita ay halos umaabot lang 70,000 bawat buwan. Walang paraan na kami ay makabayad ng aming mga utang. Kaya, ano ang gusto mong gawin ko? Nanay, mayroon kang 30% ng mga bahagi ng kumpanya. Pwede mo bang ibenta ang mga ito para tulungan kami? Matanda na ako, pero hindi ako tanga. Kung papayag akong ibenta ang mga bahagi, babayaran mo ba ako? Nanay, maari kitang bigyan ng garantiya. Siguradong babayaran kita. Kung ang kumpanya ay mabangkarote, ang iyong mga bahagi ay wala ng halaga. Kung hindi ka gumawa ng napakaraming makasariling bagay sa mga nakaraang taon, isa sa alang-alang ko na tulungan ka. Ngunit ngayon, ginawa mo ang iyong kama, kaya humiga ka dito. Nanay, hindi kami humingi sa iyo ng anuman sa mga nakaraang taon. Ito lang, isang beses. Bakit hindi mo kami tulungan? Iyon ay dahil si Emily ay palaging naglilinis ng iyong mga gulo. Ngunit ikaw ay sapat na tanga para palayasin siya. Hindi kita tutulungan. Sumuko ka na lang. Itinuturing kitang sarili kong nanay, kaya't lagi akong nagpapakumbaba. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Tutulungan mo ba o hindi? Tutulong ka ba o hindi? Binabantaan mo ba ako? Matandang bruka, pinakita ko sa iyo ang respeto. Tapos sumasagad ka, ha? Tutulong ka ngayon gusto mo man o hindi. Bitawan mo. Matandang bruka, kung hindi lang dahil sa anak mo, pinatay na sana kita noon pa. Wala kang utang na loob at walang respeto. Laging nag-aasta na parang mayabang sa harap ko. Tulong. May tao. Tulong. Tumatawag ng tulong? Tingnan natin kung paano katatawag ng tulong ngayon. Matandang bruka, ano ang pakiramdam ng masakal ng ganito? Bibigyan kita ng isa. Panghuling pagkakataon. Tutulong ka ba o hindi? Paano mo nagawa? Mahal, makinig ka sa akin. Paano tayo magkakaroon ng engagement party na walang lola? Emily, bakit mo ilalagay ang memorial litrato sa party ni Ashley ng engagement? Iniinsulto mo si Ashley at si Lola. Patay na si Lola. Kaya oo, syempre dapat nating ilagay ang kanyang litrato. Anong kalokohan? Ang sinasabi mo? Kung nasa ER si nanay ngayon, pupuntahan natin siya kapag tapos na ang party. Huwag mo kaming takutin. Hindi ka ba dapat lumuhod at humingi ng tawad? Tingnan niyo ang litrato niya. Kayo ang pumatay kay Lola. Ano? Talaga bang wala na si nanay? Ikaw na walang hiya, babae. Emily, lahat ay nanonood. Pakawalan mo siya. Emily, ang namatay ay miyembro ng pamilya Porter. Kaming mga Porter ang hahawak nito. Hindi ka Porter. Wala kang karapatan magsalita. Sino ang nagsasabi na ang fiancé ko ay walang karapatan? Sinong nagsabing ang nobya ko ay walang boses? Ginoong Reed. Si Emily lang ang apo na nakilala niya. Si Emily din ang nag-iisang tagapagmana na nakasaad sa kanyang huling habilin. Mas kwalipikado si Emily kaysa sa inyong lahat upang hanapin ang katarungan para sa kanyang lola. Ginoong Reed. Sino pa ang may opinyon? Emily, kababalita ko lang tungkol dito pagkatapos mapanood ang video. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang mailibing ang iyong lola. Maaari nating pag-usapan ang ibang bagay mamaya, okay? Turuan mo sila ng leksyon. Emily, kunin sila. Ano ang gusto mo? Lumayo ka. Pilitin silang umamin, pagkatapos ay ipadala sila sa bilangguan. Lumayo ka. Susundan ko ang iba pa. Dapat kang magpahinga. Hindi. Gusto kong makita si Lola na mailibing. Emily.
Miss Denise. Tapos na ba? Hindi na ba ako? Kailangang makita ang nakakainis na Emily? Oh, nakaayos na ang lahat. Hindi na magiging pabigat sa'yo si Emily. Kasalanan mo ito? Dahil ikaw ang tunay na tagapagmana ng Heart VM? At maging ang tunay na amo ng Flair. Dahil hindi kita mapapalitan, dapat ka na lang mawala. Denise, Bakit ka nandito? maraming bagay ang nangyari kamakailan. Pumunta ako para bisitahin ka. Ano ang nangyayari sa inyong pamilya? Wala lang. Nakaraan na lahat. Ano ang ginagawa mo dito? Hindi ba dapat ako bumalik? Anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat ako bumalik? Emily, sa wakas nasa bahay ka na. Nagawa mo ba na malutas ang bagay? Oo, nanay. Ilang araw lang ang nakalipas. Bakit ang putla mo? Denise, anong nangyayari? Hindi ba iyon ang babae na nakita ko dati? Bakit niya tinatawag na nanay ang nanay mo? Umuwi ka muna, okay? Mamaya ko na ipapaliwanag. Huwag kang magmadaling umalis. Manatili ka at uminom ng tsaa. Bakit ka nasaktan? Hindi ito ang dugo ko. Nanay, matapos ayusin ang mga gamit ni Lola, muntik na kaming masagasaan ng kotse. Buti na lang, pinrotektahan ako ni Alan. Nasagasaan ng kotse? Nasagasaan ng kotse? Nasagasaan ng kotse. Ang malas naman. Buti na lang, okay si Alan. Kung kikilalanin mo ako bilang bayaw mo, hindi ba dapat i-update ang mga kaibigan mo? Din? Ano bang ibig mong sabihin? Hindi mo ba sinasabi sa lahat na si Alan ay ang iyong fiancé? Pero siya ay fiancé ni Denise. Denise, magpaliwanag ka. Tatay, nanay, Emily. Jade, si Alan at ako ay hindi na engaged. Baka si Jade akala pa rin na kami ay magkasintahan. Jade, huwag kang magsalita ng walang katuturan sa susunod. Denise, anong sinasabi mo? Miss Emily, si Miss Denise ay palaging itinuring kang parang ate. Hindi siya magpapakalat ng chismis at manganib masira ang inyong relasyon bilang magkapatid. Ang iyong mga akusasyon, hindi lang nasaktan ang damdamin ni Miss Denise. Sinisira din ito ang kapayapaan ng pamilya. Kung kailangan ni Miss Denise pumili sa pagitan ikaw at si Mr. Reed, sigurado akong ikaw ang pipiliin niya, na misunderstood mo siya. So ang sinasabi mo kasalanan ko lahat? Kaya sinasabi mo lahat ay akin. Grace, alam ko ang karakter ni Denise. Napapanood ko rin si Jade na lumaki. Maaaring spoiled si Jade, pero alam niya ang tama at mali. Sigurado ako kung alam ni Jade na si Emily ang tunay kong anak, at na sina Emily at Alan ay engaged at nagmamahalan, hindi siya magsasabi ng iba. Ano? Si Emily ang tunay mong anak? Tama. Marami kang na-misunderstood. Tatay, nanay, tigilan niyo ang pagsasalita? Sinusubukan mo bang sisihin lahat sa akin? Madam, hindi ba kayo nagtitiwala kay Miss Denise? Lagi kayong nagtitiwala kay Miss Denise hanggang dumating si Miss Emily. Si Emily ay naghirap ng sobra sa labas ng maraming taon. Mula sa sandaling nahanap namin siya, nangako ako na hindi na hahayaang magdusa pa. Sa loob ng maraming taon, minahal nating lahat si Denise tulad ng sarili natin. Kahit na bumalik si Emily, nagbibigay pa rin kami at nag-aalaga para kay Denise. Binabayaran ko lang si Emily para sa lahat ng taong hindi namin. Nandyan para sa kanya. May mali ba akong ginawa, Ginoo? Nagkamali kayo ng pagkakaintindi. Hindi ko naman sinasadya. Tama na. Ngayong alam ko na may tumatawag sa anak kong homewrecker, hindi ako maaaring manahimik ng walang ginagawa. Jade, sabihin mo sa akin ang buong katotohanan. Jade, sabihin mo sa akin ang buong katotohanan. Tatay, nanay, hindi ako maganda ang pakiramdam. Aakyat na ako sa itaas. Emily, huwag kang mag-alala. Hindi ko mananakaw ang iyong kasintahan. Para lang siya sa iyo. Kahit na gusto ko siya, walang mababago. Magtatago ako sa iyong paningin upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Denise, saan ka pupunta?
Itinuring kita bilang kaibigan at ginamit mo ako. Mrs. Hart, sinabi sa akin ni Denise na si Emily ay isang ampon na kamag-anak at na gusto ni Emily na nakawin ang kanyang kasintahan at pumalit sa kanya bilang nararapat na tagapagmana. Denise, masamang kaibigan ka. Simula ngayon, hindi na tayo magkaibigan. Denise, paano mo nagawa? Ginoo, ginang, maniwala po kayo kay Miss Denise. Inosente siya. Grace? Iligtas mo muna ang sarili mo. Mr. Reid, ano ito? Binabalak mong gamitin ang sarili mong anak upang makakuha ng kapangyarihan at inuudyok mo si Denise na alisin si Emily. At ano ang susunod? Pareho kayong kukuha ng mga ari-arian ng mga Hart? Ano? Ano? Hindi ito totoo. Paano ako magiging anak ng isang katulong? Ako ang tagapagmana ng pamilya Hart. Denise, Paano mo nalaman? Isang katulong na masyadong maraming alam ay kahina-hinala. Imposible. Denise, Lumayo ka sa akin. Hamak na. Maruming katulong. Hindi ka nanay ko. pero ako ay, Denise, kung hindi, bakit ako magiging mabait sa iyo? Lahat ng mayroon ka ngayon, utang mo sa akin. Ikaw! Nanay, Tatay, dalhin si nanay sa ospital. Ako na ang bahala dito. Si. nanay, Kinoo, nalaman namin. Si Denise ay anak ng katulong ninyo, si Grace. Ang kanyang ama ay mula sa Silver Triangle. Upang nakawin ang kayamanan ng pamilya Hart, pinlano nila ang apoy sa ospital. Upang palitan ang mga sanggol at muntik ng patayin ang nanay mo. Nakuha ko. Salamat. Ngayon, oras na para mag-ayos ng isyong ito. Oras na para sa atin para magkaayos. Ano kayang kaya ng maliliit na tulad mo? Lumayo kayo! Maliban kung gusto mong makita ang balitang ang mga Hart ay pumatay at nagsunog. Akala mo ba pakialam ko? Baka hindi mo pakialaman, pero pinalaki ni Madam ang anak ko sa loob ng 20 taon. Masasaktan siya. Umalis ka. Ngayon na. Emily, Tara na. Sabi ng mga source ko na ang ama ni Denise ay taga Silver Triangle. Ang mga taong iyon, may dugo sa kanilang mga kamay. Alagaan mo sina tatay at nanay. Mag-iimbestiga ako. Emily, Pwede kang pumili na maghintay ng kamatayan. O kaya, maaari kang pumili na magtiwala sa akin. Emily, ano pang mga sikreto ang itinatago mo? Alan Reed, Alan Reid, paanong? Magpakita ka rito? nasa tamang oras kayo. May problema si Emily. Teka, Kaya sinasabi mo na ang babaeng dinala mo sa auction ay ang kapatid natin, Emily? Dylan, talagang nagkamali ka sa mga katotohanan, pre. tama na ang daldalan. Ililigtas natin ang kapatid natin. Nahanap ko na ang lokasyon niya. Kung si Emily ay saktan sa anumang paraan, ililibing ko sila ng buhay. Denise, bakit mo ako dinala dito? dapat sumuko ka na ngayon. Hinding-hindi kita kikilalanin bilang nanay ko. Hindi ka na maaaring manatili sa mga Hart. Saan pa ka pupunta? Tumahimik ka. Hindi ka nanay ko. Ako ay isang Hart, hindi kung ano ka man. Denise, walang problema kahit hindi ka natanggapin ng mga Hart. Ikaw pa rin ang anak ng isang makapangyarihang lalaki. Ikaw ang Silver Triangle, anak ng pinuno ng mafia. Ano ang sinabi mo? Ano ang sinabi mo? Ang mga Hart ay isang grupo ng mayayaman. Ang tatay mo ay interesado lang sa mga koneksyon nila at gusto ng kolaborasyon para palawakin ang negosyo sa Silver Triangle. Gayunpaman, si Tyler Hart ay tumanggi sa kanya. Kaya naman ang tatay mo ay pinalitan ka at si Emily nung ipanganak. Gusto niyang manahin mo ang kayamanan ng mga Hart. Sino ba naman makakaalam na babalik ako? Emily, paano mo kami natagpuan? Paano? Hindi yan importante. Ang importante ay nasaktan mo ang mga magulang ko. Nandito ako para maghiganti. Bata, ang lakas ng loob mo. Pumunta ka rito mag-isa. Kapag nawala ka, ang buong kayamanan ng Hart ay akin na. Kunin siya.
Imposible. Ikaw ang kapatid namin, Emily? Kumusta, mga kapatid? Tapos na sa wakas. Kasintahan. Hindi mo akalain na kaya kong lumaban? Alam ko. Iniligtas mo ako minsan sa Silver Triangle. Alam ko na ang mga taong ito ay hindi ka masasaktan. Nagtataka lang. Ako, ilang iba pa na pagkakakilanlan ang mayroon ka. Hulaan mo. So, handa ka na bang? Magdagdag ng isa pa at maging asawa ko?